Isang mapagpos ang tunay na ang Diyos ay mabuti. Hallelujah. Tayo po ay muli pong mag-aaral sa salita ng Diyos sa umagang ito. At ang ating pong verse of the day ay matatagpuan po sa Filipos chapter 4 verse 7. Ang sabi po doon, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, sa salita mo. Tayo po ay, bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin muna. Oh, hallelujah. Panginoon, isang magandang umaga po sa inyo. Hallelujah sa umagang ito. At kami po'y patuloy nagpupurit, nagpapasalamat sa panibagong buhay, sa panibagong kalakasan, niyo po ipinagkalob sa amin. Dakilang Diyos, samahan mo nga po kami sa pag-aaral ng iyong salita. Itinataas ko rin po sa inyo ang lahat ng makikinig at manunood ng verse of the day sa araw na ito ng Sabado ng umaga, Panginoon. Lord, buksan mo po ng lubusan ang kanilang mga tainga, Panginoon. Hallelujah. Upang marinig nila at lumaloy sa kanilang puso ang mga salita mo at ito'y maging pagpapala sa kanila pong mga buhay at gabay, Panginoon, sa buong maghapon ito, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon. Bigyan mo po ng pagkaunawa, uhawan, sa salita mo ang mga taong makikinig at manunood, Panginoon, ng verse of the day, Panginoon. Maraming po salamat sa iyo, dakilang Diyos. Holy Spirit, ikaw ay siyang patuloy na kumilos sa kanila po mga buhay, Panginoon. Maraming po salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ang ating pong verse of the day ay ulit ko po ay matatagpuan po sa aklat ng Filipos verse 4 verse 7. Ang sabi po doon, at ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hallelujah. Kapag tayo ay tumatawag sa Diyos mula sa pusong nananatili kay Kristo at sa kanyang salita, sinasabi nga po doon sa John 15:7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakalob sa inyo. Ang kapayapaan ng Diyos ay mag-uumapaw sa ating mga kaluluwang naguguluhan. Ang kapayapaang ito ay isang panloob, nakatiwasayan, na galing sa banal na espiritu. At sinasabi nga rin po doon sa Romans 8:15-16, sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muling matakot. Ang tinanggap ninyo ay espiritu ng pagiging anak at ito ang nagbibigay sa atin ng karapatang tumawag ng Ama ko. Verse 16, ang espiritu nga ang nagpatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Ito ay kinapapalooban ng matibay na paniniwala na si Jesus ay malapit at ang pag-ibig ng Diyos ay magiging masigla sa ating mga buhay para sa kabutihan. Sinasabi nga rin po doon sa Romans 8:28, alam natin sa lahat ng bagay ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala sa kanilang ikabubuti. Diyan po tayo ng verse 32. Hindi niya ipinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Purihin po ang Panginoon. Ito ay kinapapalooban ng matibay na paniniwala na si Jesus ay malapit at ang pag-ibig ng Diyos ay magiging masigla sa ating mga buhay para sa ikabubuti, para sa kabutihan. Kapag ating inilapag ang mga suliranin natin sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, ang kapayapaang ito ay tatayong bantay sa pintuan ng ating mga puso at mga kaisipan upang pigilin ang mga kabalisahan
at dalamhati ng buhay na nabibigo sa ating mga pamumuhay at pagpapahina sa ating pag-asa kay Kristo. Purihin po ang Panginoon. At sinasabi nga rin po sa Isaiah 26, verse 3 hanggang 4, binibigyan mo ng lubos sa kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Sa verse 4, magtiwala kayo lagi kay Yahweh, pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Kung ang takot at kabalisahan ay bumalik, ang panalangin, kahilingan at pasasalamat, minsan pa ay muling maglalagay sa atin sa ilalim ng kapayapaan ng Diyos na mag-iingat sa ating mga puso. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Tunay na kung ang sabi nga po rito, kung ang takot at kabalisahan ay bumalik, ang panalangin, kahilingan at pasasalamat minsan pa ay muling maglalagay sa atin sa ilalim ng kapayapaan ng Diyos na mag-iingat sa ating mga puso. Purihin po ang Panginoon. Tunay na kung tayo po ay nakakaranas, karamihan po talaga ngayon ay nakakaranas ng takot dahil sa pandemic na ito. Hindi lamang sa pandemic, hindi lamang po sa COVID-19, kundi ang lahat ng mga bagay na kinatatakutan natin. Ang karamihan kasi walang trabaho, walang makain. Halos nagkakaroon ng anxiety dahil sa mga suliranin, kabagabagan sa ating mga dinadala sa buhay. Ngunit nariyan ang Diyos. Purihin ang Panginoon sapagkat mayroon tayong kublihan. Ang sabi nga roon sa Isaiah 26 verse 3 and 4, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga taong matapat na tumatalima at nagtitiwala sa iyo. Verse 4, magtiwala kayong lagi kay Yahweh pagkat siya ang kublihang walang hanggan. Salamat sa Diyos sapagkat mayroon tayong kublihan, mayroon tayong pwedeng sandalan sa lahat ng ating mga dinadala. Purihin po ang Panginoon. Mayroon tayong Diyos na makapangyarihan sa lahat, na hindi siya nagsasawang tumulong sa atin. Hindi natatapos o hindi na napuputol ang kanyang tulong sa atin. Pag tayo po sa tao umasa, lagi pong may hangganan, sapagkat ang tao po ay may hangganan. Ang buhay ng tao may hangganan, ngunit sa Panginoon kailanman ay walang hanggan. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailanman. Mawala na ang lahat, ngunit ang Panginoon ay nandiyan pa rin. Kaya po lagi tayong manalig sa Kanya, magbasat po tayo, pag tayo po ay nalulungkot, umawit po tayo sa Kanya. Alalahanin po natin ang Panginoon sapagkat siya lamang po ang siyang tutugon sa lahat ng ating mga problema at suliranin. Kung tayo nalulungkot, siya ang magbibigay ng tunay na kagalakan sa ating puso. Maaari ang salibutan, ngunit nakakapagbigay ng kasayahan sa tao, pero panandalian lamang po yun. Mayroon pa rin pong kulang kapag wala po tayo sa Panginoon. Alalahanin po natin, kahit po silang mayayaman na tao, laging may kulang sa kanilang puso. Kapag tayo po ay walang Diyos sa puso natin, laging may kulang, walang kapayapaan. Kahit punong-puno tayo, ang man po natin ang buong mundo, wala pa rin kapayapaan. Napakahalaga po yung meron tayong kapayapaan sa puso natin. Sabihin natin kung ang pera natin sa wallet ay 500, payapa pa rin po tayo ang ating mga buhay. Hindi tayo mag-aalala sapagkat alam natin na ang Diyos ay nasa tabi natin at hindi tayo pinabayaan. Kailanman, wala tayong narinig na ang mga anak ng Diyos ay pinabayaan ng Panginoon. Kahit sa lumang tipan, wala kang masasabing na mayroong mga anak ng Diyos na nagtiwala sa Panginoon ay pinabayaan niya. Wala po. Kaya po, wala po tayong masasabi na ang Diyos ay nagpabaya sa atin. Kailanman, hindi niya tayo pinabayaan. Hindi nga niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat.
Kung ipinagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Purihin po ang Panginoon. Napakabuti ng Diyos. Basta po, lagi lang natin alalahanin na ang Diyos ay lagi natin kasama. Hindi niya tayo iniiwan. Minsan nasasabi natin, iniwan na yata ako ng Panginoon dahil sa maraming pagsubok. Hindi po, ipagpasalamat po natin yung mga pagsubok na yan sapagkat doon tayo patatatagin. Kung ang ginto ay dinadarang sa apoy para makitang tunay niyang itong ginto, gayon din po tayo sa ating Panginoon, sa ating pananampalataya. Ang mga pagsubok po yan ay testing po sa ating mga buhay. Kung tayo nga po ay tunay na nagtitiwala at nananampalataya at nananalig sa Diyos. Kung ang si Job, hallelujah, na mahal niya, di po ba? Sinubukan din po niya, halos nawala ang lahat ng kayamanan, maging ang lahat, pati kanyang katawan, magkaroon ng maraming sugat, nawalang kayamanan, nawala ang mga anak, halos lahat ng anak niya namatay, lahat ng ari-arian niya nawala, nagkaroon siya ng maraming sugat, halos mata na lang ang walang sugat. Ngunit purihin ang Diyos, hindi siya nagkasala. Kailanman hindi niya sinisi ang Panginoon. Bagkus nakita niya ang kabutihan ng Diyos dahil dun sa mga pagsubok na kanyang naranasan. At ano po ang ginawa ng Diyos? Mawala ang lahat sa kanya. Ibinalik pa sa kanya. Ibinalik ng Diyos ng higit pa doon sa mga nawala. Purihin po ang Diyos. Kung si Abraham, ganun din. Hindi po ba? Sino ang makagagawa doon sa ginawa ni Abraham? Sa panahon natin ngayon, na kapag sinabi ba niyang ialay mo ang iyong anak, ibibigay mo ba? Di ba magdadalawang isip ka? Pero si Abraham, hindi siya nagdalawang isip. Nagtiwala siya ng lubusan. Kaya ganun din po tayo sa panahon natin ngayon. Higit tayong maging matatag at magtiwala sa Panginoon. Ang lahat ng pagsubok na dinaranas natin ay dadaan lamang po yan. Hindi po yan mag-i-standby sa ating mga buhay. Ang pagsubok ay nagiging katapangan natin at katatagan sa ating paniniwala at pananalig sa Diyos. Sapagkat kailanman hindi na tayo iiwan. Kahit na anong hirap ng buhay. Kahit po ang mga ngayon mga mayayaman, hindi naman po sila yumaman ng basta lang umupo at nalaglag ang pagkain, di ba? Ang mga karangyaan nila sa buhay. Di ba naghirap din po sila? Nagsikap sila. Hallelujah. Hindi lamang sila nagsikap, kundi dahil sa tulong ng Diyos na nagtagumpay sila. At sila ngayon ay nagiging marangya ang kanilang buhay. At pag dumating po sa ganun ang ating sitwasyon, naging marangya, tayo dumaan sa maraming hirap at tayo ngayon ay sumasagana, ibalik po natin sa ang lahat ng yan sa Panginoon. Hallelujah. Sapagkat tunay na hindi magtatagumpay ang isang tao kapag wala ang tulong ng Diyos. Hallelujah. Ang lahat ng yan ay galing sa Panginoon. Maraming pong salamat sa umagang ito. Purihin po ang Panginoon, nawa po'y napagpala po ang lahat ng tao at nagkaroon po ng malinaw. Hallelujah. Ano po ba ang purpose natin sa buhay na ito? Hindi po ba? Hindi po tayo nabuhay, kumain, magsaya, at para lang mamatay. May purpose po tayo, kaya tayo naririto. Hallelujah. Sa bundok ito, may purpose po ang bawat isa. Upang tayo po ay patuloy na magpuri sa Panginoon. At gawin po natin ang anuman pong kalooban ng Diyos. Hayaan natin mabuhay tayo ng ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi po yung ayon sa kalooban natin, kundi ayon sa kalooban ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. At last po, mayroon po, ang sinasabi rin po dito sa Isaiah 26 verse 12, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Purihin po ang Panginoon. Ang sabi niya doon sa Isaiah 26 verse 12, Ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala. Purihin po ang Panginoon.
Hallelujah. Tayo po'y manalangin muli. At Panginoon, marami pong salamat, Panginoon, sapagkat tunay, hallelujah, na ikaw ang nagbibigay sa amin ng kasaganaan at anumang magawa namin dahil sa iyong pagpapala, Panginoon. Hallelujah. Hindi lamang dahil sa aming lakas, hindi lamang dahil sa aming karunungan. Ang lahat ng ito ay galing sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng tinanggap namin pagpapala ay galing sa iyo, Panginoon. Lord, maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat tunay, hallelujah, ikaw ay nagbibigay sa amin ng tunay na kapayapaan sa aming mga puso at sa aming pag-iisip sa pamamagitan mo, Panginoong Hesukristo. Maraming po salamat sa iyo, Panginoon, sa kabutihan mo. Salamat po at patuloy ko pong itinataas sa inyo, Panginoon, ang lahat ng nakinig sa umagang ito at nanood ng salita mo. Tunay nga po, Panginoon, na pagpalain mo po sila. Ikaw ang mangusap sa kanila pong mga puso. Ano man po ang kabigatan na kanilang dinadala, tunay nga po, Panginoon, ikaw ang mangusap at tumugon sa lahat ng kanilang pangangailangan. Kung ito man po ay sakit karamdaman, Lord, itunay na ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw lamang, Panginoon, hallelujah, ang makapagpapagaling sa mga karamdaman, Panginoon, ng aming pong mga kapatiran, Panginoon. Hallelujah. Kung sila man po, Panginoon, may kabigatan sa finances, Lord, ikaw ang tutugon, Panginoon. Ikaw magsusupply ng lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Ikaw ang siyang patuloy na magsusupply ng siksik liglig na umaapaw na pagpapala sa kanila pong mga buhay, Panginoon. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa mga taong nagugulbihanan. Ikaw ang magbibigay ng tunay na kapayapaan sa kanila pong mga puso, Panginoon. Oh, hallelujah. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Pagpalain mo nga po sila daw, dakilang Diyos, sa umagang ito. Ikaw ang patuloy na mangusap ng lubusan sa kanila pong mga puso, Panginoon. Hallelujah. Ang lahat, Panginoon, nagkakaroon ng takot, ng anxiety dahil sa mga pangyayari sa aming buhay, Panginoon, sa bawat isa, Lord. Hallelujah. Tanging ang kapayapaan mo lamang na nagmumula sa iyo. Hallelujah. Ang tutugon at magbibigay ng tunay na kapayapaan sa kanilang buhay. Hallelujah, Jesus. Maraming pong salamat sa iyo, Panginoon. Ang lahat ng ito'y patuloy po namin sa iyo inilalagak sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Salamat po, Panginoon. At maraming din po salamat sa inyo. Kung kayo po ay naway lagi po kayong nakikinig at nanonood sa aming po Verse of the Day sa araw-araw, hanapin nyo lamang po ang House of Refuge Community Center. Nariyan po yan sa YouTube channel. Hallelujah. Naway napagpala po kayo sa umagang ito. Maraming po salamat.